Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Sagittarius sa buong buwan ng January 2025? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading di ba para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin niyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag niyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mag-pick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon, at rising sign. Kasi bakalin man sa mga yun ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Ano to? May unexpected na maaaring mangyari sa topic ng friendship. Kasi may give and take dito na maaaring mangyari. Give and take ng gifts, money, attention, giving and taking ng energy, gano'n. May sharing ng blessings o time. O in general na lang, may quality time. Sa bagay, ay January pala to, no? Sa bagay, January, baka dun papasok to. Yung part na yan. Kasi, syempre, bagong taon, di ba? So, sabihin natin sa first week ng January, may mga kaibigan na bibisita sa iba sa inyo o kayo yung bibisita sa iba sa kanila. Tapos may parang celebration dito o get together. Unexpected, ano to parang hindi inasahang gala, hindi pinagplanuhang gathering. Lalo't nandito yung Ace of Wands. Parang ano siya, planong unpredictable. Pwede rin namang may daladalang good news yung friend. O pwede rin na ipasok kayo ng friend nyo sa work kung nag-a-apply. O kung di man to para sa inyo, di ba ka para sa someone na malapit sa inyo, na para bang ang backer, kung mag-a-apply ng work, ang backer niya ay friend. O may mag-aalok ng trabaho, friend. Mula sa friend. Ganun. Ano pa mabubuo ko dito? Call. Pwede rin namang unexpected call mula sa friend. Anyways, punta tayo dito. Ang masasabi nito. Hindi ko ito masyado ginagawa. Itong spread, 3. Kung ibang deck, maliban sa tarot. So, ano to? Well, may important
documents na maaring pag-usapan dito o asikasuhin. Kaya lang, mukhang di maayos for some reason. Sabihin natin na late. Ganun eh. So may penalty. Na late ng file, eh di may penalty. O hindi nakapag-file ng mahabang panahon, ayan, may penalty. Yun yung naisip kong pwedeng mag-cause ng depression sa iba sa inyo. O anxiety, anything na may kinalaman sa legal matters. So, December, ginagawa ko to December. Advance, di ba? Kung mapanood to ng December at may mga importanteng kailangan harapin agad o else, malilate. Kakaroon ng fine o penalty. Yung iba nga hindi na maayos talaga. So, kung mapapanood to in advance ng December, di ba? Kasi nga January pa naman to. Kung mapapanood to agad-agad ng December, ayusin agad ang dapat ayusin. Huwag naman sana, baka masibak sa work. Dahil sa poor performance. So, paano natin ito i-reverse? Maghahanap tayo ng affirmation. So, anong affirmation? Magandang sabihin para hindi mangyari to. So, ina-advise ko na sabihin itong sasabihin ko 10 times. Okay? I-pause nyo na lang tong video at sabihin to 10 times. Maganda nga kung isulat para mas madaling ma-manifest. So, anong sasabihin nyo para hindi mangyari to? I sit in my uncertainty and find inner focus. Kasi napoprocrastinate yung iba sa inyo eh. So, kailangan nyo ng focus, discipline, para makapag trabaho kayo ng maayos. Hindi kayo madidistract. So, ulitin ko, I sit in my uncertainty and find inner focus. I sit in my uncertainty and find inner focus. O yan. Basta yan, sabihin nyo 10 times. O isulat nyo. Aliman sa mga yan. Kasi may chance na ma-delay yung trabaho. Kasi ito, ang ending problemado kayo. Exam. Hindi agad nag-aral. Ayan, bagsak. Anyways, ibang spread na 2 na lang. Mahirap pag 3. Hope. Hope, sad news. Diyos ko po. Ano ba ito?
Biruin mo positive to. To negative. Sige na nga, tatloin ko na. Parang wala nang pag-asa to. Kaya sad news. Pero wait lang. Thoughts? Anything na may kinalaman sa plano? O decision making? Strategy? Ano yun? So, ibig sabihin, may chance na mag-fail. Mag-fail yung gagawin dito. More like decision. Na para bang wala nang pag-asa. So, ibig sabihin, nangyari na to sa past. Kasi nandito yung hope sa una. Na parang kahit anong gawin, wala nang sense o irreversible. Tama ba? Irreversible. Hindi na mababago. Yung outcome. Na useless kung take action pa. Maganda kung mag-move on na lang. Ano kaya yun? Eight of Pentacles. Anything na may kinalaman sa war. Pero wait lang. Ano kaya yan? So sabi, Eight of Pentacles. Seven of Cups. Page of Pentacles. Ano ba? Well, sabihin natin may kinalaman to sa work. May work tayo. Wala namang relationship dito. Puro pentacles naman. Kung nag-resign at babalik, wala nang chance. Kung na-terminate, gusto pa mag-try again, malabo. Anything na parang nag-fail na ambition. So again, tungkol to sa work. Maganda kung mag-try na lang ng something else. So sabihin natin example lang. Sumali sa singing contest, natalo siya. Sabihin natin nangyari yun mga December, January, ganyan. December 2024 o ngayong buwan, January 2025. Example nga, sumali sa singing contest, di nanalo. So maganda kung mag-try na lang ng ibang contest, baka dun pala rin, o ibang field ng work, ganyan. Kasi marami naman siya ditong option, no? Nalilito nga siya actually kung ano dito ang susuungin niya. Pero kung sakali nga mag-fail, edi move on to the next na ulit. Next target. So again, tungkol to sa work, hobby, ambition. Na walang sense kung mag-retake ulit. Kasi
babagsak lang ulit. Ganon. O magpa-fail. Kaya move on na at maghanap na lang ng ibang work, hobby, contest, ganon, ambition. Anyways, ano bang masasabi dito? Purpose. Oh, so sa part na to maganda. In a way na maganda kung hanapin niyo yung purpose niyo. Kasi dito nalilito kayo sa dami. So sa dami nga, parang wala kayong direksyon. Hindi niyo alam kung anong gusto niyo. Na parang ina-advise dito na hanapin niyo kung anong purpose niyo. At kapag nalaman niyo yung purpose niyo, doon magkakaroon ng success. So, alamin niyo kung ano talaga yung passion niyo sa madaling salita. Kasi mukhang magkarugtong to eh. Saka yung tarot, itong oracle at tarot. Na para bang directionless yung iba sa inyo. Nang advice ay hanapin ang totoong desire, passion, at yun ang i-pursue. Ayan na naman yung connection. Peace. So, reconnection in all kinds, in all forms na. Whether friend yan, family member, dating karelasyon, o karelasyon, basta nakaaway. May chance na magkabati pa. Magre-reconnect kasi dito at magkakabati. O, pwede rin namang ganito. May mamimit yung iba sa inyong newfound friend. Sa kanila nyo makukuha tong peace. Parang feeling nyo, you belong. Ganyan. Na hindi nyo kailangang ibahin ang sarili para lang magustuhan. So, dito sa newfound friends nyo, feeling nyo ay magkakauri kayo. In a way na hindi kayo mahihiya, komportable kayo sa feeling nila. Ay, maganda kung mag-end na ako dito. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.